Daghan ang moingon nga og dili Disyembre 25 ang natawhan ni Kristo kanusa man. Higalog igsoon walay bisan usa ka linya diha sa Biblia sa insakto nga pitsa kung kanusa siya natawo. Hilom ang Biblia niya ang bahina busa, dili angay galisan og magpuyo ta. Pero niya akong isulti ninyo gikan sa The Catholic Encyclopedia for Home and School Volume 1 page 715. The day and month of Jesus' birth cannot be exactly determined. Christmas Day has been celebrated on many dates. Some as far as removed May 29. By AD 353, it was officially established as December 25. This date was chosen so that the feast of the birth of Christ would replace the boisterous pagan feast of Sol Invictus, the unconquered sun, which was celebrated at the time of the winter solstice after December 22. But since Jesus was born during the taking of a census, the month of October or November would actually have been a better choice. Atong hinumduman nga ang balaang kasulatan na dili siya listahan o dili siya libro sa mga fiesta o sa mga kasaulugan na ginasaulog sa mga Kristiyano for the first 300 years. And at the same time, ang balaang kasulatan nagapunting na sa kasaysayan sa mga hitabo o sa information na kung diin nahitabo ang mga butang, especially ang objective sa gitawag og kaluwasan. So diha sa balang kasulatan dili nato malalis nga si Kristo nahimong tao. Kanang gingon St. John chapter 1 verse 14, and the word was made flesh and dwelt among us. Mo bitaw nga tama ning giingon ni Pastoy nga ang Biblia silent sa petsa og buwan sa pagkatawo sa Ginoo kay ang tubag ana Pastoy, ang Biblia dili siya libro sa gitawag og mga event or fiesta o sa mga celebration sa unang gitawag og mga Kristiyano. Kung mangita ka og buwan og petsa dito ka sa libro nga kung diin na dito nahisulat ang mga fiesta o mga kasaulugan na ginasaulog sa mga Kristiyano for the first 300 years. O nya ikaduha nga punto, dili man gud pud pwede nga kung mangita kag December 25 sa balaang kasulatan, balik ko out kay na paminawon nga naman kay December 25 dili man gyud na pwedeng masulat na sa gitawag og Biblia kay ang Biblia di man na kalendaryo. So kung mangita kag birthday sa date o birth date og kining birth month sa atong Ginoong Kristo dito ka mutanaw sa gitawag og kalendaryo. Number 3 points. Wala daw sila kabalo tungod kay again silent daw ang gitawag og Biblia. Kana nagpamatuod nga atong higala nga Pastoy sigurado gyud o klaro gyud implied implicit nga iyang giangkon nga wa sila koneksyon kang Kristo mismo. E nga naman birthday sa manluluwas wa mo kabaw. Iya magkamo na Ginoong Kristo nga wa mo kabalo sa birthday sa manluluwas. So nagpasabot nga kini nga atong higala nga Pastoy wa ni koneksyon sa Ginoo. Wa ni koneksyon sa mga apostol. Hinuon ang kamatuoran mga higala o mga igsuon kini magud atong higala nga Pastoy sakop ni sa pundo kag gitukod og mga Amerikano si particularly si Ellen G. White, iyang bana nga si James White uban na Joseph Bates ug ni Jane Andrews nga natukod lang ni adtong 1863. Duda ko sa dokumento nga gi-quote sa atong higala nga gitawag og Pastoy, gi-quote niya ang dokumento nga Catholic Encyclopedia Volume 1 niya pagkahuman ang topic about nativity or gitawag og Christmas. Asa man ka nakakita or nga ang usa ka gitawag encyclopedia nagsugod ang iyahang tawag ini nga presentation historically, scientifically, nagsugod sa letter C or letter N. Magsugod gyud na sa letter A, mao nang volume 1. Duda ko sa gigamit ani nga dokumento aning atong higala nga Pastoy ba. Second point nato mga sir mga ma'am. Ang giingon daw kuno granting without admitting, ang giingon daw kuno sa Catholic Encyclopedia nga ang tawag ining pagkatao daw sa Ginoong Kristo ang iyang month ug ang iyang gitawag og date cannot be determined. Ngano man unsay gitawag og reason? Number 1, sa panahon sa gitawag pagsulat sa mga contributor ni anang maong gitawag Catholic Encyclopedia, wala pa nila madiskubrihi ang mga bag-o nga mga dokumento paghatag og gitawag og pruweba concerning sa gitawag og Pasko sa pagkatao or a month of date sa pagkatao sa ato ang Ginoong Kristo. Na mga bagong mga documents karon nga gi-present ang or gi-post or gisulat ang Catholic Encyclopedia nga diin ang December 25 mao kana ang pagsaulog sa mga Kristiyano kaniadto diha sa Roman Patriarchate for the first 400 years. So, buti pasabot nakita nato nga imposible man nga ilahang gitawag og i-celebrate kung wala nila na gidawat gikan sa gitawag og mga apostol. And remember,
kana manggo nga panahon na manggod mga sir, mga ma'am, kana manggod nga gitawag og time ang kasaulugan manggod sa pagkatao sa tungod ng Kristo nga petsa daghan manggod sila petsa kay di mo parehagog karon nga tawag ining accessible ang gitawag communication kani adto, may telepono, walay gitawag cellphone, walay internet, kani adto dili. So mo na nga naa sila nagkadiyang celebration mo na around 353 gi-official or gi-declare ni Pope Julius I, kung ako masayop, 353 AD, ang uniform the celebration concerning sa birth sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. Manang December 25, kani ato na March 29, kani ato na October, kani ato na ay January 6. Pwede ingon ni Papa Julius, ingon pa niya, Pope Julius I, ingon pa niya, December 25, mao ni ang ato ang kasulugan. And ang tradisyon sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili na sila mag-declare, ilabi na og mo-fix sila og gitog petsa kung kana nga date, kana nga month nga kasaulugan, wala nila nagidawat sa ilahang mga predecessors. Kinsa man ang ilahang gidawatan pinakauna. Siyempre si Pope St. Telesphorus pinakauna, mga around 130, 136 kung wala ko masayo. And secondly, kanang dokumento nga gisulat ni Pope St. Hippolytus of Rome o the Martyr, mga around 200 kanang iyang commentary against commentary sa book of Prophet Daniel. Nga ingon siya nga ang December 25 mao na ang petsa sa pagkatao sa ato ang Ginoong Jesucristo. No, nya kung ato ang tan-awon mga old encyclopedias, Catholic encyclopedias, actually ato man nang gibasa, wala pa ko kakita o ko kabasa nga naigi-quote sila concerning kay Pope St. Hippolytus. Ang simbang Katolika magud until now nagadigya hapon sa mga kamatuoran before nahitabo ang before na niabot ang 3rd to 4th century. So kanang mga dokumento paghatag ka na og pruweba nga kanang gingon na cannot be determined, kanang gingon din ha magingon nga di gina mo ang petsa, buti pasabot nga until now nagadig pa ang simbahang Katolika sa pagdetermine na kining maong December 25 mao ni ang petsa sa pagkatao sa tong Ginoong Jesucristo scholarly, ngano man kay religiously and liturgically na may declaration ng simbahang Katolika December 25 ang pagkatao sa tuang Ginoong Jesucristo based sa kung gisulti nga mga evidence dili pa lang dugay. So nga kinahanglan sila mokuha og mga documents and ang pagsulat at the time kanang gi-quote sa ato ang higala kung tinuod manggalin na kay actually sa ako nang giingon diskumpiyado ko sa iyahang gi-quote nga tawag in dokumento volume 1 Nativity in Christmas ang topic. Diskumpiyado ko. So granting na admitting gitawag og tinuod na kanang giingon cannot be determined ngano man kay at that time wala pa sila nakuha nga mga documents concerning sa petsa og buwan sa pagkatao sa atong gitawag og Ginoong Jesucristo. Second point, mga sir, mga ma'am, kanang giingon cannot be determined, it does not mean nga sayop na ang pag-celebrate nato sa gitawag og Christmas, December 25. Nga naman kay cannot be determined until now, mo tong giyon until now nga nagadig hapon sila. Until now. Granting without admitting ha. So kanang manaway nato nga December 25 ang pagkataon ni Kristo, pagtuon ra gud in taon mo wa man gingon ang gitaw wala may gingon ang dokumento nga ang December 25 dili na mo ang petsa ug buwan sa pagkatao sa Ginoo. Wa man gingon sa Catholic Encyclopedia nga ang December 25 never be the date. Kung diin na tao ang ato ang Ginoong Jesucristo. And lastly, mga sir og tawag ining mga ma'am, again kung silent ang balang kasulatan, so buti pasabot wala may katungod nga manaway na mo, di ba? Pag silent manggod, buti pasabot ana free ang tanan mo offer sa ilahang gitawag opinion. Yang samua lang manggod sa Katoliko, klaro magyud mi nga iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo mo na ang mga documents, ang mga dokumento dapig yun sa amoa nga naman tungod sa hinungdan kay kini iglesia mo man ang gitukod ni Kristong iglesia o ang gitukod ni Kristong iglesia nadawat nila ang information concerning sa adlaw petsa sa pagkatao sa Ginoo Disyembre 25 mao nang gi-official pagka 353 sa may panagitan nato ang word nga officially. For example kanang birth date ni tawag ining kaning death anniversary ni Dr. Jose Rizal o Andres Bonifacio. Nganong karon ta nakaabot anang maong pitsahan nakabutang sa gitawag kalendaryo but pasabot kita naghimo ana no.
Mo po na kang Pope Julius I. Pag abot ni Pope Julius I, na sa tawag ining Depositio Martyrum ang petsa sa gitawag o pagkatao sa tuang Ginoong Jesucristo. Kaya actually at that time duha ka document ang naay. Tawag ining katong Depositio Martyrum nga nabutang didto, ang tawag ining December 25 mauna ang fiesta sa pagkatao sa tuang Ginoong Jesucristo. And at the same time kana pud nga panahon is naapod ang practice sa pag-celebrate sa gitawag og Christmas December 25. So mo ang mga dokumento. Puro lang tatawag ng chismis niya. Magbasa tao ko ano nga tungo na hon ang gisud na to sa tuang gibasa. So ang may tabo niya na sipyat kini nga tuang panabot sama niya atong pastoy nga atong higala. So man dita pailad kay kanang panahon Pasko biya sa pagkatao sa Ginoo yung pailad ta ni magipanggamit sa yawa. So di na ta mag-celebrate sa sunod. So man dita pailad ilang mga tawhan na ikabalota na kanang ilahang nga ginahimo birahon. Ilang angino ng atong kanagpadulong dito sa gitawag og impyerno. Okay? So, Merry Christmas o Ave Maria, Viva Cristo Rey. Tinuod gid sila nga nag-celebrate sa adlang na tawhan sa ato ang Ginoong Jesucristo Disyembre 25. Nga ano pa bilin pa man sila anang ilang sektang gipasakupan. Kini atong mga higala nga mga dili Katoliko ba kung inyohang gitawag og na-observe. Siguro basig nagpait gid siguro sila sa ilahang gitawag og mga membro and hinay siguro og kita ang ilahang gitawag og mga kapilya or ilahang sekta. So mo na nga bisag unsa na lang intawon ang ilahang gitawag og himon. Hinon kita nga mga Katoliko magud mga sir mga ma'am, dili magutadalo. Mo lang pud ni ang good thing sa gitawag og mga Katoliko, dili siya gitawag og dalo. Ma-active man ang Katoliko or dili ma-active ang Katoliko or Katoliko lang ba sa ngalan, dili Katoliko ang pagtuo. Basta as long as Katoliko ka, murag nahug na siya nga kinaiya, labi na sa mga Filipino, nga kinaiya gyud nga naagyud ang gitawag og pagkamanggihatagon. Kini ato mga higala nga mga dili Katoliko, okay kaayo oy nga tawag ini mo sabay sila og celebrate sa tuwa. Pero ang problema lang kung tinuod gid sila nga nag-celebrate sa adlang na tawhan sa ato ang Ginoong Jesucristo Disyembre 25 nga ano pabilin pa man sila anang ilang sektang gipasakupan. And remember, ang pag-celebrate nato sa Pasko sa pagkatao sa Ginoong Jesucristo uban na ang doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana concerning sa Dios nga nahimong tao. So but pasabot kung mag-celebrate ng Christmas, naagid na ang pagtuong Katoliko. Di gid na mawala ang pagtuong Katoliko. Kung gidawat ninyo ang Christmas, implied po na gidawat ninyo ang pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung mag-celebrate kag Christmas, atakihon nimong simbahan Katoliko, so ang mahitabo ni anak mga sir og mga mamura kag iro, imuhang gikaon ang gitawag og imuhang kaugalingong gisuka. Gisukan nimo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nya gikaon nimo ang selebrasyon sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kauban na sa giingon ba nga di gusto piyesta pero gusto mamiesta. Kusog kaayo mamiesta. O yan. Dili gusto og tawag ining Christmas pero kusog kay mo dawat og Christmas bonus. O mo ra nang tawag anang istorya. Kini nga video inyong gitawag og nakita. Liman ka siguro matong giwan na basig nagpait na gyud sila gyud sa ilahang tawag ining simbahan ba or sa ilahang gitawag sekta. So ang ilang gihimo nangaruling sila and siyempre ang karuling manggod mo manggod na ang hangyo ni San Jose og sa mahal nga birhen nga padayonon sila. Diha man nagsugod ang karuling kay ang pinakaunang nangaruling ang mahal na Birheng Maria og ang si San Jose apil ang Batang Hesus nga naas taguangkan sa gitawag og mahal nga birhen. Mao na ang origin sa caroling. So karon, kini ato mga higala nga mga di Katoliko, di ba di mo tuog San Jose o Santa Maria? Di sila mo to. Wala man sila veneration concerning anak. Pero tanawa, naghimo sila og tawag ining pangaroling. Nya ang katawanan pa kay diha nangaroling sulod sa bungan. O tanawa, di ba? Wag nahulog sila nga gipag-itsa-itsahan og tawag ining kwarta sa mga gitawag og mga sabungero niya. Kusog biya kay na sila mga takig mga sabungero.
Una gingon ba nga, nagsige nagpangatake, nya pagka manapag yung wish dito si tawag ining pastoy nga, or si pastuya nga tawag anang kini kabalo gid mi nga sortihon mo karon. implied nga ilahang gisuportaan ang tawag ining sabong. So muna akong inon kana manggong sabong manggod wala o dili manggod connected sa pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Way pari, way mga obispo, way santo papa nagtudlo nga manabong ka, no. Wala nga naman kay dili man na mo itudlo sa simbahan Katoliko. Bisyo man na sa gitawag og mga pipila ka mga sakop sa simbahan Katolika, pwede na may pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang katawanan lang manggod, kusog kini sila mga take, ilahapag yung mga di Katoliko, kusog yung mga take, kanang sabong, kanang sugal, ilang i-connect sa pagtuong Katoliko, pero tanawa, sila mismo ni adto dito nakabinipisyo ni anang maong gitawag og sabong. Sa ako nang gingon base nagpait ato na lang po nga tawag ining sabdo nga magdako-dako ra bang kita ni Pastoy ani kay naman kag nang labay gud og tawag ni kwarta dito sa tama ba ng term nga roydahan. So wala ba nga magkatawa ta nga kana bitang maguol magkatawa in the sense ba nga ilahang gikaon ng ilahang kaugalingong gisuka. Mag-uol tungod kay nagabuwat sila og mga butang nga wa nila masabti. So man nakita mga Katoliko kung pwede kung mahimo atong tukion pag-ayo nga atong pagtuong Katolika para sa next celebration nato sa Christmas. Mas ato pang mahigugma ang ato ang pagtuo and at the same time ato pang mapadayag pag-ayo nga atong pagtuong Katoliko sa panahon ni ining maong gitawag og celebration. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.